Ayon po sa isang kilalang financial commentator na si Ginoong Zach Rector, malaki daw ang posibilidad na muling maaabot ni XRP ang dating pwesto nito sa ibabaw ng Ethereum bilang pangalawang pinakamalaking cryptocurrency. Base po ito sa mga positibong pananaw ng CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse tungkol sa hinaharap ni XRP, lalo na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump na may pro-crypto na pananaw. Sa kabila po ng mga pagsubok na hinarap ni XRP dahil sa mga regulasyon, nananatiling umaasa ang mga taga-suporta nito na magkakaroon ng mas malayang market para kay XRP sa mga darating na panahon. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang mga pagsubok na hinarap ni XRP? Simula po noong makialam ang SEC o ang US Securities and Exchange Commission sa industriya ng crypto, naging mahirap para kay Ripple at XRP ang lumago ng malaya. Noong una si XRP ay pangalawa kay Ethereum bilang pinakamalaking cryptocurrency sa market, batay sa halaga ng market cap nito. Ngunit nang magsimula ang SEC na ituring ang ilang cryptos kasama si XRP bilang securities, nagsimulang bumaba ang halaga ni XRP. Sa loob ng mahigpit na 4 na taon, patuloy ang kaso laban kay Ripple na siyang nagpapabagal sa pag-angat ni XRP sa market. Kaya sa kabila po ng mga balakid na ito, nananatiling positibo si Ginoong Garlinghouse, lalo na't inaasahan niya na ang mga hadlang sa regulasyon ay maaring magbago sa ilalim ng bagong administrasyon. Kung mangyayari ito, malaki ang posibilidad na muling makabalik sa XRP at magtagumpay sa market. Ngayon ay ano naman po ang inaasahan ng mga investor sa bagong administrasyong Trump? Maraming mga crypto enthusiast ang naniniwala na ang muling pagkapanalo ni Pangulong Donald Trump ay maaring magdala ng mas malinaw at patas na regulasyon para sa industriya ng cryptocurrency. Kilala si Pangulong Trump sa kanyang pro-crypto na paninindigan at kanyang balak na alisin si Ginoong Gary Gensler bilang pinuno ng SEC na kilala sa kanyang mahigpit na paninindigan laban sa crypto. Sa ganitong paraan ay inaasahan niyang gawing crypto capital ng mundo ang US sa pamamagitan po ng mas maayos na regulasyon. Kung magiging ganito nga ang mangyayari, posibleng makahatak ito ng mga foreign investors at developers papunta sa US na posibleng magdulot ng mas malaking liquidity at suporta para kay XRP at syempre sa iba pang mga cryptocurrencies. Ngayon ay ano nga ba ang pagkakataon ni XRP para talunin o higitan itong si Ethereum? Dahil po sa inaasahang pagbabago sa regulasyon, naniniwala si Ginoong Garlinghouse at si Ginoong Rector na malaki ang tsansa na muling mangunguna itong si XRP kay Ethereum. Ayon po kay Ginoong Rector, posibleng marisolba ang SEC laban sa Ripple lawsuit sa ilalim po ng bagong SEC na pinuno. Ang mga abogado ng pro-XRP gaya ni Ginoong Jeremy Hogan at Fred Rispoli ay nagbigay ng kanilang paniniwala na malaki po ang posibilidad na malapit nang matapos ang kaso. Kaya kung mangyayari ito ay mapapalaya si XRP sa mga regulatory na hadlang na magbibigay daan para sa mas malayang paggalaw nito sa market. Sa kasalukuyan, ang market cap po ni XRP ay nasa $31.38 billion. Kumpara po kay Ethereum na may $364.32 billion. Kaya ang laki pa rin po ng agwat. Para maabot po ang posisyon ni Ethereum, kailangan ni XRP na tumaas po ng humigit kumulang 1,060% o magmula sa kasalukuyang presyo nito na $0.5536 patungo sa $6.42 ang bawat token. Bagamat ito ay mukhang mahirap abutin, ang posibilidad ng regulasyong pabor kay XRP ay maaring magdulot po ng malaking pag-angat sa presyo nito.
Ngayon ay ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan, ang potential po ng napaglago ni XRP ay nagdadala ng mga posibleng oportunidad. Kung tataas nga ang presyo ni XRP, maaari itong maging magandang pagkakataon para sa mga Pilipinong nag-i-invest sa crypto na magkaroon ng malaking balik or gain or kita sa kanilang puhunan. Gayunpaman, dapat tandaan na mataas po ang volatility at pagbabago ng crypto market at maaring hindi agad maramdaman ang mga pagbabagong inaasahan ng ilang eksperto. Sa kabilang banda, kung ang US ay magtatag ng mas malinaw na regulasyon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Trump, maaring maka-inspire ito sa ibang bansa tulad ng Pilipinas na magbigay din ng malinaw na regulasyon para sa crypto. Makakatulong po ito sa mga Pilipinong investors na magkaroon ng mas tiyak na protection at mas tiyak na guidelines sa pag-trade at pag-invest sa mga digital assets tulad ni XRP. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang pahayag naman po ni Ginoong Zach Rector at ang kumpiyansa ni Ginoong Brad Garlinghouse ay nagpapakita ng mataas na kumpiyansa sa kakayahan ni XRP na muling magtagumpay. Bagaman mayroong mga pagsubok na hinaharap si XRP, possible pa rin itong magtagumpay sa mas malaking market lalo na kung magkakaroon ng mas maayos na regulasyon. Para sa mga investors, mahalaga pa ring maging maingat at maging matyaga sa kanilang investment decisions. Ang mga salitang let it fly, let it breathe ay nagpapahiwatig ng pag-asa para sa hinaharap ni XRP. Ngunit kailangan pa ring timbangin ng mabuti ang bawat hakbang upang masigurong hindi lamang emosyon ang nagiging batayan ng mga desisyon sa pag-invest. At sa huli, ang desisyon ay nakasalalay sa bawat isa. Ang mga pangako ng paglago ni XRP ay nagdadala ng pag-asa para sa mas magandang bukas sa crypto market. Ngunit mahalaga pa ring tandaan na laging may kaakibat na risk o panganib sa bawat investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.